Hello mga bata! Kumusta kayo na may nasa mabuti kayong kalagayan? Ngayon, pag-aaralan natin ay Physical Education at Health Week 3 ng first quarter. Mga layunin para sa Physical Education, malaman ang iba't ibang bahagi ng katawan, mapahalagahan ang bahagi ng katawan at magawa ang hugis gamit ang bahagi ng katawan. Nang nakaraan, pinag-aralan natin ang pagbuo ng mga hugis gamit ang iba't ibang bahagi ng katawan. Ngayon naman, daragdagan natin ang mga kaalaman natin patungkol sa mga hugis na maaaring mabuo ng katawan. So, nasa harap ninyo ang tatlong hugis. Hugis na makitid, pabilog, malapad. Ulitin natin, makitid, pabilog, malapad. Para sa makitid, kung titingnan ninyo, ito ay mga posisyon ng katawan na kung saan straight. Okay? Maaring ganyan. Handstand or headstand, nakahiga ng tuwid, nakatayo ng tuwid, or planking. Ang mga posisyon na katulad ito ay halimbawa ng makitid na hugis. Ulitin natin, ang makitid na hugis ay mga posisyon ng katawan na kung saan straight. Okay? Ayan. So, nakatayo ng tuwid or nagpa-planking. Pwede yan. Yan ay mga halimbawa ng makitid na hugis. Sunod, punta naman tayo sa pabilog na hugis. Kung titingnan ninyo, dapat nakabaluktot ang mga binti o hita. Makakabuo ito ng hugis bilog. Nakaupo sa sahig, nakabaluktot ang mga binti, o di kaya ay nakahigang patagilid na nakabaluktot ang mga binti. Pwede rin namang nakaupo sa upuan, basta nakabaluktot ang mga binti. Kung titingnan ninyo, maaaring makabuo ng hugis bilog. Ito ay mga halimbawa ng mga posisyon ng katawan na hugis pabilog. Ayan, diba? Nakahiga na nakatagilid, nakabaluktot ang binti. Ito naman, nakaupo, nakabaluktot ang binti. Mga hugis, pabilog. Ang pangatlo naman ay mga halimbawa ng malapad na hugis. Dito sa malapad na hugis, makakabuo tayo ng paekis. O di kaya ay naka-extend o nakaunat ang mga braso o ang mga paa. Kung titignan nyo sa unang larawan, naglalaro sila ng patintero. At kapag naglalaro ng patintero, nakaunat ang mga braso at yung mga binti. Yan ay makakabuo ng malapad na hugis. Sunod, yung babae, naka-extend yung mga braso niya at mga paa niya. At ganun naman din kapag naglalaro ng basketball. Diba? Naka-extend din o nakaunat ang mga braso. Ito ay mga halimbawa ng malapad na hugis. Ayan. Kapag naka-extend ang mga braso o ang mga binti, yan ay malapad na hugis. O sige nga, subukan nyo nga gawin. Yung una, pangatlo, pangalawa, pangatlo, pang-apat at panlima. Magkaroon tayo ng maikling pagsasanay. Sabihin kung anong hugis ang mabubuo. Ito kaya, ano kaya hugis yan? Tama, ito ay malapad. Bakit? Kasi naka-extend ang mga kamay. Malapad na hugis. Ito kaya? Magaling. Yan ay makitid. Bakit? Kasi diba sabi natin kapag makitid, straight ang katawan. Ito kaya? Mahusay. Yan ay pabilog. Kasi nakabaluktot ang mga binti. Huwag kakalimutan, ito ang tatlo nating mga hugis na maaari din natin magawa gamit ang ating katawan. Makitid kapag straight ang katawan, pabilog kapag nakabaluktot ang mga binti, at malapad kapag nakaunat ang mga kamay. Tandaan, ang iyong katawan ay makabubuo ng iba't ibang mga hugis, kagaya ng makitid, pabilog, at malapad. Pumunta naman tayo sa health. Meron tayong tatlong mga layunin. Una, malaman ang iba't ibang epekto
ng pagkain sa katawan, mapahalagahan ng kahalagahan ng pagkain para sa katawan at masabi ang epekto ng pagkain sa katawan. Ang pagkain ng hindi masustansya ay malaki ang epekto nito sa ating kalusugan. Ito ay isa sa mga kaugalian na dapat nating pag-aralang mabuti sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Mahalaga ito dahil dito nakasalalay ang kinabukasan ng ating kalusugan. Ayan, kung titingnan ninyo, yan ang mga pagkain hindi masustansya. Katulad ng soft drinks, burger, fries, mga sirya, o mga masyadong matatamis. Yan ay may masamang epekto sa ating katawan. Ang mga pagkain ito ay masarap, ngunit hindi masustansya at maaaring magdulot ng sakit kung palagi itong kakainin. Maiging kumain lamang tayo ng masustansyang pagkain. Okay? Magiging malnourished o masyadong payat o masyadong pataba ang ating katawan. Hihina ang ating katawan at madali tayong mapagod at dapuan ng sakit. Ang inuming may soda or carbonated drinks, katulad ng soft drinks, ay maaaring magdulot ng sakit sa tiyan. Ang masyado namang matatamis, katulad ng candy, tsokolate, cake, donut, ay nakasisira ng ngipin at nakakawalang gana kumain. At maaari ding tumaas ang blood sugar natin. Maalat at mantikang pagkain katulad ng pansit canton, hotdog at french fries ay nagdudulot ng sakit na urinary tract infection or UTI o hirap sa pag-ihi. Dumadami ang matataba at may sakit sa puso at mataas ang kolesterol. Ang mga pagkain may preservatives, katulad ng inihaw, ay maaaring magdulot ng sakit na ikamamatay natin, katulad ng cancer, sapagkat ang inihaw ay maaaring hindi naluluto ng maayos at pwedeng magtaglay ng mikrobyo na hindi nakikita ng ating mga mata. Ito ay ilan sa mga epekto ng hindi masustansyang pagkain. Una, malnutrisyon. Pag sinabi natin malnutrisyon, maaaring kulang ka sa timbang o masyado kang bayat, o kaya ay sobra ka sa timbang o masyado kang mataba. Hindi normal. Ayan, di ba? Malnutrisyon ang tawag dyan. Sunod, maaari tayong magkasakit. Magkaroon tayo ng malubhang sakit o kaya ay mamatay tayo. Ayan, di ba? Kasi hindi masustansyang pagkain ang kinakain natin. Magkaroon tayo ng maikling pagsasanay, maaari nyo itong sagutan sa inyong kwaderno. Tandaan, ang pagkain ng hindi masustansyang pagkain ay maaaring magdulot ng malnutrisyon at ibang sakit na maaaring magdulot ng kamatayan. Naway may natutunan kayo sa ating munting talakayan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Paalam!